Ang 100,000 na yon ay galing sa perang ibinayad mo sa akin para uminom, sa compensation na ibinigay ni Miss Fedra, sa allowance ko sa scholarship at sa part-time job. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Sergio nang marinig ang sinabi ni Camille. Kung ganon, kaya ito pumayag na uminom kapalit ng pera, pumasok ng kahit anong trabaho at piniling magpabayad sa kanyang pinsan, ay para maibalik nito ang perang hiniram sa kanya? Ngunit hindi ba ang tunay na dahilan na lumapit siya sa kanyang lola ay dahil sa pera? Hindi ba siya maaaring magpanggap lamang upang makakuha ng mas malaking isda? O baka nakakita siya ng isang tao na higit na mataas sa kanya at ayaw lang niyang pag-usapan ito? Mr. Reynoso, pwedeng bitawan mo na ako. Nakikiusap na wika ni Camille sa lalaki. Gusto niyang umalis sa kwartong iyon dahil hindi niya gusto ang nararamdaman sa tuwing malapit sila nito sa isa't isa. Mr. Reynoso, total na bayaran ko ng perang hiniram ko sa iyo noon. Mas mabuti kung hindi na natin lalapitan ng isa't isa. Ani Camille. Alam ni Camille na isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal niya sa lalaki. Kaya gusto niyang matapos ng ugnayan nilang dalawa. Isa pa ay may fiancé na ito at hindi maganda kung sasabit pa siya sa mga ito. Mataman siyang pinagmasdan ni Sergio. Is that doctor the reason you want to distance yourself? Malamig na tanong niya. Ang doktor na yun bang tinutukoy niya na tulad ng isang buwan? Tanong ni Sergio sa isipan habang matamang pinagmamasdan ang babae. Kumunot naman ang noo ni Camille. Hindi niya maintindihan kung bakit napasok na naman sa kanilang usapan si Elias. Nang hindi makapagsalitang babae ay nagtagisan ng ngipin ni Sergio. You got into my bed by yourself. Aniya sa paos na tinig sa kamatim na pinagmasdan ng babae ng mga oras na yon. Wala itong kaalam-alam na para itong maamong tupa na pumasok sa lungga ng mabangis na leon. Hindi naman maunawaan ni Camille ang sinasabi nito, ngunit dahil halos 2 dangkal lang ang layo ng gwapong mukha nito sa kanya, kaya kitang-kita niya sa mga mata ng lalaki ang matinding pagnanasa. Umahon ng matinding kaba at takot sa dibdib ni Camille, saka nauutal na nagsalita. Anong gagawin mo? Gusto. Hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Sergio na makapagsalita si Camille at basta na lang niya itong hinalikan ng marahas. Inalalayan niya ang likod ng ulo nito para hindi ito makaiwas sa malalim at mapasok niyang paraan ng paghalik. Tila kinukuryente si Camille ng mga sandaling iyon sa ginagawa ng lalaki kaya binuhos niyang lahat ng kanyang lakas para itulak ito. Subalit dahil malakas ito ay hindi malang ito inindang ginagawa niya. Mistula siyang munting kuting na hindi makawala sa mabangis na leon. Matapos tila higupin ng kahuli-hulihang hangin sa bibig ni Camille, ay sakalang binitawan ni Sergio. Ang labi nito na bahagya ng namamaga. Kapwa hingal na hingal ang dalawa, dahilan para hindi kaagad makapagsalita si Camille. Pulang-pula rin ang kanyang mukha at hilam ng luhang mga mata dahil sa galit. Ikaw, bastos ka! Galit na bulalas ni Camille na makabawi sa pagkahingal. Bastos? After I make you happy? I haven't even started but look at yourself. Nakangising wika ni Sergio. Sa kamarahang hinaplos ng kanyang daliri ang namamagang labi ni Camille. Sigurado ka bang makokontento ka sa isang lalaki? Sumusobra ka na! Sigaw ni Camille nang nanginig ang katawan sa takot at galit. Para sa kanya hindi makatarungan ang ginagawa ng lalaki. Tumawa na mapakla si Sergio. That night, you kept bothering me. Why didn't you say I was going too far? Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa yung nangyari sa bathtub, sa sink, at sa sasakyan ko? Do you still need me to tell you those details? Sarkastikong wika ni Sergio. Nanlaki naman ang mga mata ni Camille sa mga pinagsasabi ng lalaki at natutop ang sariling bibig. Nababaliw na bang lalaking ito? Bakit kailangan itong banggitin ng mga kahihiyang iyon sa kanya? You begged me that night. Dagdag pa ni Sergio na punong-puno na sarkastiko ang tinig. Kung gusto mong magpakamot sa ibang lalaki, kailangan mo sabihin sa akin kung papayag ako. Nakuyom ni Camille ang mga kamao. Ginawa niyang lahat para maging mabuting tao. At ni minsan, hindi siya nang agrabyado. Ngunit bakit lagi siyang inaakusahan ng lalaking ito ng kung ano-ano? Hindi ba't itong nagsabi sa kanya na wag na siyang magpapakita sa harapan nito? Pero bakit ito naman ang paulit-ulit na gumugulo sa kanya? Hindi na talaga niya maintindihan kung anong nasa isip ng lalaki. Kaya naisip ni Camille na mas mabuti pa kung paprangkahin na niya to.
Humugot muna ng malalim na hininga si Camille bago matapang na hinarap ang lalaki at sinalubong ang mapang-arok na tingin nito. Ano naman ang gagawin mo kung sakaling gusto ko nga sumama sa ibang lalaki? May pakialam ka ba? Hindi na naituloy pa ni Camille ang sasabihin ng walang ano-ano ay bigla nitong sakupin hindi lang ang kanyang labi, kung hindi ang buo niyang bibig na para bang isang gutom na hayop. Bitawan mo ako! Nagpupumigla si Camille subalit dahil hindi naman ito iniinda ang kanyang ginagawa, hindi rin niya ito napahinto sa kapangahasan nito sa kanya. Nang binitawan ni Seryo ang kanyang labi ay kapwa sila naghahabol ng hininga. Bahagya na rin itong namamaga dahil sa paraan ng paghalik ni Seryo sa kanya. You know what I'm going to do to you. Nakangising wika ni Seryo habang nakatingin sa namamagang labi ni Camille. Aaminin ni Seryo na matapos ang gabing iyon para siyang adik na hinahanap-hanap ang babae. Maski sa kanyang panaginip ay naroon si Camille at katalik niya. It's rare to find a woman like her who fits his needs. So he won't stop himself anymore. The condition is still the same. Tell me how much you want. Nakangising wika niya pa sa babae. Hindi naman akalain ni Camille na hanggang ngayon ay ganun pa rin ang tingin sa kanya ng lalaki. Iniisip pa rin itong ginagamit niyang kanyang katawan kapalit ng pera. Hindi ba't meron na itong pakakasalan? Bakit ganun pa rin ang sinasabi nito sa kanya? Hindi ba nito nire-respeto ang fiancé nito? Nang makita naman ni Seryong tayong-tayong cherry ni Camille na bakat sa suot nitong manipis na t-shirt, ay hindi niya napigilan ng sariling abutin yon. At marahang pisilin, napangisip pa siya ng maramdamang kumislot ang babae na tila na kuryente. While I still want it, take advantage of it. No matter how much you want, I will give it to you. Namamaos pang bulong pa ni Seryo. Mabilis namang dinaklot ni Camille ang kamay ng lalaki na humahaplo sa kanyang dibdib at galit na galit tong hinarap. Sa'yo ng pera mo! Sa halip na magalit ay ngumisip pa si Seryo sa sinabi niya ni Camille. Bakit ba nagpapanggap pa ito na ayaw ng pera? Samantalang yun ngang dahilan kung bakit kinuha nitong loob ng kanyang lola Soledad. Don't want money? So do you want to be a top designer? That is very easy to do as long as you're obedient. Kasawal na wika ni Seryo na parang wala lang ditong sinasabi. Umahon ng matinding galit sa dibdib ni Camille. Okay lang sana sa kanya kung maliitin siya nito. Subalit ang hindi niya mapapatawad ay ang insultuhin ng lalaki ang pangarap niya na matagal niyang inaasam na matupad at ipinagdasal ng maraming taon. Ang kanina pa pinipigilang galit ni Camille sa kanyang dibdib ay biglang parang bulkang sumabog. Ubod lakas niyang tinulak ang lalaki sa katinaas ang kanyang kamay at malakas itong sinampal. Walang hiya ka! Hinihingal na sigaw ni Camille. Habang pulang-pulang mga mata sa pagpipigil na humaguluhol, lumagapak sa mukha ng lalaki ang sampal na ni Camille. Naging tahimik ang paligid ng ilang segundo, subalit nang salubungin niyang tingin ni Seryo ay nangilabot siya. Nalilisik ang mga mata nito na para bang gusto niyang sakalin hanggang sa maubusan siya ng hininga. Pumalatak si Seryo sa kaumiling-iling. Naroon pa rin ang nalilisik na tingin nito kay Camille. Hindi ko ba sinabi sa'yo ng taong sasampal sa akin na hindi pa ipinanganak? Patayin mo na ako kung yan ang gusto mo. Matapang na sagot naman ni Camille. Pero sa loob-loob niya ay nag-uumpisa na siyang matakot sa maaring gawin ito sa kanya. Nasaktan niya na ito at uli na parang magsisi pa siya. Tumawa si Seryo na parang narinig niya isang nakakatawang biro mula sa batang babae. Ngunit sa isang instant ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago. Nawalang ngiti sa kanyang mga labi at pinalitan isang mahigpit na itsura. Okay, ikaw na may sabi. Nakangising wika ni Seryo na nalilisik ang mga mata. Nanggigigil na hinubad ni Seryo ang suot na polo shirt. Sa pagmamadali pa nga niya na maalis yun ay napunit na hati sa dalawa. Takot na takot naman si Camille at wala siyang mahanap na paraan upang matakasan ng lalaki. Kaya naman napaupo na lang siya sa kama at napatras habang nakatingin sa mukha nito na mistulang inalihan ng demonyo. Sa isang iglap, nahatak naman ni Seryo ang kanyang paa sa kahinila siya pababa sa kama. Pinadapa niya ito ngunit ang kalahati ng katawan ng babae ay nakalaykay sa gilid ng kama. Binaluktot niyang kanyang tuhod at pinwestong sarili sa likuran ng babae habang pinapalong pisngin ng puwatan nito. Lie down, mariing utos pa ni Seryo. Tila naman sasabog ang ulo ni Camille sa mga nangyayari. Nagpupumiglas siya subalit pakiramdam niya ay nangihina na siya ng mga sandaling iyon. Kaya ang tanging nagawa lang niya ay umiyak at magmakaawa. Please, huwag, nautal na pagmamakaawa ni Camille sa lalaki. Hindi ba sabi ko ay sumunod ka lang? Nakangising wika ni Seryo.
It's too late for you to regret now. Mula sa likuran ay marahas siyang hinila ni Seryo sa kanyang buhok at pilit iniharap upang magpang-abot ang kanilang mga labi. Sa sandaling yun, ganap na nawala si Seryo. Ang kanyang malakas na pagpipigil sa sarili biglang lumipad mula sa kung saan. Siya ay ganap ng natupok ng baliw na pagnanais. At ang nais niya sa sandaling yun ay upang maparausan ng babae. Takot na takot si Camille na mga sandaling iyon. Napakarahas ng bawat pagkilos nito at walang pakialam kung nasasaktan na siya. Tila gusto talaga siyang patay ng lalaki. Ngunit sa paraang masisiyahan to sa prasahang pakikipagtalik. Habol-habol ni Camille ang kanyang hininga habang umiiyak at nagmamakaawa sa lalaki. Mr. Reynoso, huwag please, saadpin ni Camille na nanginginig sa takot. Ang mga pisngi ni Camille ay basa ng mga luhat pawis, ang kanyang mga pulang mata at ilong. Ang kanyang magulong buhok na sumasakop sa kanyang muka at ang kanyang nanginginig na katawan ay nagbalik kay Seryo sa kanyang katinuan. He was once again driven to lose his mind by this woman. Ilang sandali pa'y naramdaman ni Camille na may jacket ang tumakip sa nanginginig niyang katawan. Get lost, mariing utos ni Seryo habang nagtatagis at nakakuyom ang mga kamao. Kaagad namang tumalima si Camille, isinuot ang jacket at nang mamadaling lumabas sa kwarto na puno ng takot at kahihiyan. Wala na siyang pakialam kung naglalakad man siyang nakapaan ng mga oras na yon at walang pang ibabang shorts. Nang makarating ng elevator, kaagad na sumakay si Camille. Lihim pa siyang nagpasalamat na wala siyang kasabay ng mga sandaling iyon dahil wala siyang mukhang maihaharap kung makikita siya ng kung sino man sa ganung ayos. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan kaya naman mahigpit niyang binalot ang sarili sa kapirasong jacket na yon. Napapikit pa siya ng masami ang pabango ni Seryo na kumapit sa jacket nito. Sa kabutihang palad, nang marating ni Camille ang hotel room, wala ni isa sa kanyang mga katrabaho ang naroon na marahil ay na-enjoy pa ng mga oras na yon. Eksakto rin merong dumaan na room boy kaya humingi siya ng tulong para mabuksan ang kanyang kwarto. Hindi rin niya masyadong inisip ang sasabihin ng room boy nang makita nitong kanyang ayos na bagulong buhok at tanging jacket ng asot dahil normal naman sa mga guest ang ganun lalo pat matapos mag-swimming. Nang tuluyang makapasok sa kanyang kwarto ay doon lang bahagyang kumalmang dibdib ni Camille. Namaluktot siya sa kama habang ang puno ng pag-alala ng kanyang dibdib. Alam niyang na-offend na naman niya si Seryo at sa pagkakataong iyon ay mas lalo tong nagalit dahil sa nangyari. Pero anong magagawa niya? Meron yatang sayad ang lalaki kaya palagi itong nasisiraan ng bait. Sa tuwing nakikita siyang hindi naman niya alam ang dahilan. Hindi niya ito maintindihan. Hindi siya alagang hayop nito kaya bakit siya makikinig sa lalaki? At kahit anong isip niya, hindi talaga niya maintindihan ang rason ng pagiging kawalang hiyaan ni Seryo sa kanya. Buong magdamag hindi nakatulog ng maayos si Camille. Hindi na rin siya bumaba pa para makipag-bonding sa kanyang mga katrabaho dahil pakaramdam niya na-drain ang kanyang lakas. Nang puntahan siya ni Miss Patricia, nagdahilan na lang siyang masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Magdamag na pinag-isipan ni Camille kung magre-resign na ba siya sa kumpanya o hahayaan na tanggalin siya sa trabaho ni Seryo. Pero dahil nangibabaw sa kanya ang kanyang internship sa Debonair kaya nagpasya siyang manatili at maghintay kung sisibakin siya sa trabaho ng baliw na lalaki. Nang sumunod na araw, natuluyan si Camille na magkaroon ng trangkaso kaya naman na-request siya kay Miss Diana, ang kanilang bagong directress na bigyan siya ng sick leave. Inisip din niya kung tatanggalin siya ni Seryo dahil sa nangyari. Alam niyang makakatanggap siya ng notice galing sa opisina sa mga susunod na araw. Sa tingin naman ni Camille ay mas mainam na yon kaysa magtrabaho siya na nag-aalala kung sisibakin siya nito. Ipinaalam na rin ni Camille sa kanyang boss sa restaurant kung saan siya nagpa-part-time job ang kanyang kalagayan at pinayagan naman siya nitong magpahinga na muna. 3 araw na nagpagaling si Camille sa boarding house. Subalit ng kinatanghalian ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Miss Diana na lubos niyang ikinakaba. Hello, Miss Diana? Kinakabahang tanong ni Camille sa kabilang linya. Lihim niya ipinagdarasal na sana hindi masamang balitang hatid ng kanilang directress. How are you, Camille? Masiglang tinig na tanong ni Miss Diana sa linya. Maayos na po ang pakaramdam ko, Miss Diana. Sagot ni Camille na sinikap na huwag mautal upang hindi mahalata ng kanyang kausap ang kaba niya. Good to hear that. Ani Miss Diana, hindi pa rin nagbabagong tono na masigla pa rin. Anyway, tumawag ako para itanong kung makakapasok ka na ba bukas. I badly need you here. Tila nabunutan ng tinig si Camille matapos marinig ang sinasabi yun ni Miss Diana. At isa lang din ang ibig sabihin nun, hindi pa siya tinatanggal sa trabaho ni Seryo. Sa susunod na araw po, Miss Diana, makakapasok na po ako. Kaagad na sagot ni Camille sa masiglang tinig.
Okay, good. Asahan ko yan. Tura naman ni Miss Diana at saka nagpaalam na rin dahil may meeting pa raw ito. Nang matapos ang tawag, nag-isip-isip naman si Camille. Since hindi pa siya sinisibak ni Seryo sa kumpanya, ay tutuloy niyang pagpasok. Isapay kung magre-resign naman siya ay maapektuhan ng kanyang graduation. Gayun na rin ang internship report na ipapadala ni Miss Diana sa university. 2 years course ng fashion design ang kursong kinuha niya dahil yun na lang ang sakop ng kanyang scholarship. Pumayag naman siya noon dahil full scholarship naman yon kaya wala siyang problema. Ang balak niyang pagka-graduate ay pinagpapatuloy niyang kanyang pag-aaral ng 2 taon pa. Pag-aaralin niya sarili total ay kahit papano nakakaipon naman siya. Dadagdagan na lang niya ang kanyang trabaho nang sa gayon ay mas marami siyang perang maiipon para sa pag-aaral. Hindi na muna niya alalahanin si Seryo o ang mga nangyari sa pagitan nila para mas makapag-focus siya sa trabaho. Hanggat maaari iiwasan niya ito dahil sa tuwing nakikita sila nito'y may hindi magandang nangyayari. Matapos makabalik sa kanyang trabaho ay naging abala si Camille. Bagamat wala itong experience sa ganung trabaho ay matalino naman ito. Mabilis matuto at maingat magtrabaho. Kaya naman pinagkatiwala sa kanya ni Miss Diana ang ibang mga trabaho. Gustong-gusto naman ni Camille na marami siyang ginagawa sa trabaho dahil hindi lumilipad ang kanyang isip. Iniiwasan kasi niya na alalahanin pang mga nangyari sa pagitan nila ng CEO. Katulad ng dati, maging masipag at masigasig si Camille. Sa pagtatrabaho kaya nga ang ibang mahirap na trabaho sa kanya ibinibigay ni Miss Diana. Isa pa'y nakitaan din kasi si Camille ng exceptional skill pagdating sa pagdedesenyo. At gusto ng directors na mas linangin pa ito ni Camille sa kanyang pamumuno. Pagsapit ng Biyernes, hindi sinasadyang narinig ni Camille ang usapan ng kanyang mga katrabaho tungkol kay Seryo at doon niya na-realize na halos 1 linggo na pala niya hindi nakikita ito. Napagtanto ni Camille na kung hindi sasadyain ni Seryo makita siya, napaka-imposible rin para sa tulad niyang intern na makitang CEO na mas pabor sa kanya. Kaya gagawin niyang lahat para iwasan ito at huwag magkrus ang kanilang landas. Nang lunchtime na ay nagpunta si Camille sa cafeteria kasamang kapwa niya intern at kaibigan na rin na si Cynthia. Nagpresenta ang kaibigan na ito na ang umorder ng kanilang pananghalian kaya siya naman na naghanap ng kanilang mauupuan. Nang makahanap ng pwesto ay tahimik na naghintay si Camille. Nang bigla-bigla may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya ay si Miss Patricia yon na may dalang tray ng pagkain. "Hi, pwedeng makiupo?" Nakangiting tanong ng kanilang team leader. "Ay, opo Miss Patricia," sagot naman ni Camille. Saka mabilis na umurong sa kinaupuan para makaupo ito ng maayos. "Thanks," wika ni Miss Patricia saka mabilis na naupo sa kanyang tabi. "Wait, may chika ako. Nakita mo na ba yung babaeng nagpunta sa office ni Mr. Reynoso?" Tanong pa nito kay Camille. Yun ang unang pagkakataon na merong babaeng nagpunta sa office ni Mr. Sergio Reynoso. Simula nang maupo ito bilang Chief Executive Officer o CEO ng Debonair. Kaya halos lahat na nagtatrabaho sa naturang kumpanya ay pinag-uusapan yon. Kunot noon namang umiling si Camille. Masyado siyang busy sa kanyang trabaho at wala na siyang time para makipagkwentuhan pa sa kanyang mga kasamahan. Pretty siya and mukha siyang rich girl. And she's sexy too. Ganun palang type ni Mr. Reynoso, no? Ewan ko lang kung ilang girls ang umiiyak ngayon dahil broken-hearted. Kwento ni Miss Patricia. "Ganun ba, Miss Patricia?" Wika naman ni Camille. Nakahinga siya ng maluwag dahil pabor sa kanya yon. Mababaling na sa ibang atensyon ng lalaki at titigilan na siya nito. Nang matapos kumain ay kasabay din niya si Miss Patricia pabalik sa office. Si Cynthia kasi nagpaalam na may dadaanan na muna kaya nauna na sila dito. Habang naglalakad sa hallway ay napadaan sila sa CEO's office. Wala sa sarili na patingin si Camille sa nakasarang pinto na yon na parang bang may hinihintay na kung ano. Hanggang sa bumukas nga ang pinto at iniluwanan si Seryo. Kasamang isang babae, nagtamang kanilang paningin at kaagad binalot ng kaba si Camille dahil sa malalim na tingin ng lalaki na tila ba tumatagos sa kanyang kaluluwa. Kaagad na payuko si Camille dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Seryo na mga sandaling iyon. "Good afternoon, Mr. Reynoso, and to you, ma'am," bati ni Miss Patricia sa mga to sa kabahagyang yumuko. "Good afternoon, sir, ma'am." Segunda naman ni Camille na manatiling nakayuko. Hindi naman sumagot ang mga tot sa halip ay nagtuloy-tuloy lang ng paglalakad. At nilampasan sila. Nang tuluyang makalayoy saka nagsalita si Miss Patricia. "She's the girl I'm talking about." Sa isang sulyap ay alam ni Camille na itong babaeng kasama ng lalaki sa restaurant kung saan sila nagpunta ni Alias noon. At dahil dinala ito ni Seryo sa sariling opisina na pagtanto niyang marahil ay maganda na ang relasyon ng mga ito.
May karelasyon na ito kaya malamang hindi na ito interesado sa kanya. Bagay na gusto niyang mangyari. Yun ang magandang paraan para makapagtrabaho siya nang hindi nag-aalala na baka muli silang magkita ni Sergio. Samantalang sa loob naman ng elevator, nakatingin si Marta kay Sergio na tila kinikilig. Sergio, this is the first time I have invested in a company. I don't know a lot, so Daddy told me to ask you for help. I'm busy. Malamig at maiksing sagot ni Sergio sa babae. Natameme naman si Marta sa ngumiti ng pilit. It's okay. I'll just wait for you when you're free. I've been busy lately. Muling sagot ni Sergio sa nauna nang lumabas nang bumukas ang elevator. Don't come here next time. This place is for work. Dagdag pa ni Sergio na bakas ang iritasyon sa boses sa naglakad ng mabilis patungo sa parking lot kung nasaan ang sasakyan niya. Muli, si Marta ay nabagabag sa narinig niya mula sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit bigla tong nawala ng mood. Sergio, hindi kita guguluhin kapag busy ka. Halatang wala sa wisyo sa Sergio dahil pagkabukas niya ng sasakyan, kaagad itong sumakay at isinarang pinto. Mabilis namang sumunod sa kanyang likuran si Marta, subalit kumunit ang kanyang noo. Nang malamang nakalak iyon.